So, ano no, we were talking about this in the car. Sobrang tagal na wala tayo hindi nagkita. Last time Yes. nagkita tayo, student ka pa. Yeah. So, this is around 2016. Can you tell us a bit about how you got to New Zealand? Yeah. Of course, gusto natin lahat ng greener pasture from dun sa day-to-day job natin sa Philippines. So, I started to look for a country na pwedeng puntahan, pwedeng mag-migrate, ganyan. I was looking for Canada at first, pero parang ang tagal-tagal. And then, okay. yeah, I came across on one seminar coming to New Zealand within a month. Oh, parang, yeah? parang ganun Yeah, yung, yeah. yung kanilang advertisement, parang ganun. So, Yeah. parang nag-inquire ako doon. Pero eventually, sabi nila, you can only have one course, which is business. So, before I went through that, ni-research ko muna siya, gaano ba siya, Uso nga yun nun. Yeah. Yung panahon So, na yun. Nung nabasa ko yung mga nag-take ng business courses that time, mga nahihirapang maghanap ng trabaho kasi parang that time yata is pahirapan, di ba? Oo. Pahirapan Medyo iba kasi oo. yung mga post-study work visa, Yeah. iba siya nun. Oo. Yeah, so parang sabi ko, kung iti-take ko to, mag-aaral ako and then kung hindi ako makakahanap ng trabaho na magsusupport sa akin for residency or kung hindi ako makakahanap ng managerial role, paano na? Yeah. Ngayon nabasa ko yung post mo about Sa ano pa ata to Pinoy Kiwi. No? Yeah. Hindi ko alam kung ano na yan. no? Basta parang merong pinost na It's like a ano forum. yung mga, Yeah. ano yung mga jobs na madaling ipasok sa work, ganyan, na may pathway for residency. And then, nabanggit mo nga yung IT. So sabi ko, pwede yata mag-IT. Kasi Para hindi sa ako mga engineer. viewers natin, paki-explain ko ano yung work mo before bago ka nag-IT. Ayan. Pamagulat sila eh. Yeah. Bachelor degree talaga. Ako ay education. So, teacher. Education. Dapat. Pero hindi ako nag-practice ng pagiging teacher. Only a year after graduation. And then, before coming to New Zealand, fire officer ako ng Bureau of Fire. So, bombero ako. And then, experience niya. oo, parang, okay, bombero. Tapos, gusto ko mag-IT. Paano ba? Yeah. Alam ko yan. ayaw nung unang agency na nakausap ko. No, hindi ka pwedeng mag-IT kasi wala kang background, wala kang ganyan. And then, ayun, I came across dun sa post mo about saying regarding pathway. So, sabi ko, matanong nga siya. And then, I think, naglagay ka dun ng phone number. So, di ba, tinext kita and then we communicated about you can give me some advice, free advice. So, ayun, na sabi mo, may possibility naman na makapag-IT dito, even though wala akong background. And then, tinanong With caution yun huwag yung basta-basta gagawin yun. Yeah. Kasi mahirap talaga siyang ikuha ng visa. So, just saying. Oh. But good thing na meron kaming computer shop, di ba? Yeah. So, we use the computer shop as a leverage para magkaroon ako ng... Kasi, I do that time ako yung nagne-network, nag-maintain ng mga computers namin sa small business namin sa Pilipinas. So, nung nalaman ni Rafi yun, dun siya nagsabi na, we can give it a try, di ba? Yung sabi mo that time. And iyon, pagdating ko dito, wala! IT! Parang sabi ko, Gulat ka? gulat ako. Sabi ko parang, wow, ano to? So, hindi siya simple, pero by God's grace, God's grace lang talaga ang alam ko na sa akin, kung bakit ko siya natapos and how I am now. Yeah. Ikaw naman, Israel, ano yung naging, yung pathway kasi obviously as a family kayo nag-move, diba? Pero ano yung naging experience mo dun sa paglipat ninyo? Mahirap. So ano yung mga, ano yung pinagdaanan Dati kasi mo? visitors holder ako. And hindi ako pwede magtrabaho. Tagaluto ko lang siya, taga-sundo, ganyan. Yung mga trabaho ko, tagaluto, taga-sundo. Pumunta ka hanggang sa, we tried, and one time nag-train ako sa farm, kaya lang, magkalayo kami. Dairy farm yan? Dairy farm. Kasi graduate ako ng agriculture. Yung pathway ko rin dati, dapat, sa barko kasi ako dati nagtatrabaho, as a seaman, sa hospitality.
The thing is, mahirap ipasok dito kasi yun yung trabaho ng mga locals. Kaya mahirap. And then, nung natapos yung visitors visa ko, Under siya ng... nag-learn ako ng carpet laying sa 3D. And mahirap din. Kasi, Sorry, ano nag-learn ka? You mean as in you took a course or as in you learned sa trabaho? as a course, hindi sa course. Parang assistant siya apprentice. muna. Okay, Assistant muna siya ng Apprentice. someone na talagang naglilay na. Uh-uh. And then, nung willing nang mag-support yung employer ng apprenticeship, so, ayun, nag-go through 3 years apprenticeship. 3 years. Kaya hindi rin madali. So nag-earn ka nung yung like qualification from yung 3-year na apprenticeship. May certificate ako nakuha. And then, ginamit ko yun hanggang sa ngayon, self-employed. Contractor. Subcontractor. Employee niya yung sarili niya. Yung sarili ko. Na-enjoy mo naman, like, being a subcontractor, being your own Oo. boss. Pero mahirap pa rin. Wala namang madaling trabaho. Totoo, pero can I just say, nasa New Zealand tayo, doing business here is so much easier than sa Pilipinas. Kaya, if there's a place na okay na parang setting up your own shop, yung New Zealand talaga, iba siya. Yeah, hindi, I mean, Madami siyang opportunity. kasi makikita nila mismo yung work ethics mo. Sa shop pa lang, contractor siya, pero may mga katayap siyang mga shop para meron siyang kukuha ng mga project. Actually, itong community ng bahay namin, project ng shop niya. Kaya namin nalaman to. So, lahat ng carpet dun sa bahay niyo mismo, ikaw. Hindi ako Actually, gumawa. itong mga kapitbahay namin, siya gumawa. Oh, nice. Nagbubukod hangin itong bahay namin, hindi siya ang gumawa. Yeah. Kaya sabi ko, okay lang yun, sige, palitan mo na lang. Sayang bago eh. Oo, hindi. Pag medyo na worn out na, pwede na magpalit. Okay, sige. So, at yung siguro parang na-surprise kayo about New Zealand na nang-move kayo? Like, maybe like yung culture shock or yung na-surprise kayo about yung living in New Zealand? Walang mom and sir. Parang feeling mo, di ba? Parang, yes! yeah, di ba? Parang That's lahat. what people it keeps on coming up sa mga conversation. Yeah. Sobrang equal ng mga tao. Yeah. Kahit nga ngayon parang, parang pag tinawag mo ng mom or boss, parang sila yung na-offend kasi, am I that old? Yes, Ganun like, ba? you know, Oo, parang, sobrang stiff, like, you know, mom's for the oo, queen. parang ganun sila. So, walang mom and sir. So, yun yung una ko talagang medyo, wow, parang sa Pilipinas, pag di mo tinawag ng mom and sir yung superior big mo, parang, deal, you're disrespectful, parang ganyan. So, yun yung number 1 na naka-shock sa akin. Tapos, Wala naman sa akin eh. Yung baga, nakita ko dito talaga pantay-pantay tao. Kahit anong trabaho mo, hindi ka titingnan ng baba. yeah, Yes, sobrang very good. parang, nung part-time ako, parang, I mean, alam mo, kahit anong trabaho kasi cleaning. Tapos, akala ko yung parang ang liit ng tingin nila sa akin, ganyan. Pero, parang equal lang. Sila nasa okay, desk job, ganyan. Tapos ikaw, part-timer as a cleaner after they leave. Tapos nalaman ko, since yung cleaning company is parang contractor, parang franchise, they earn even more. Rather than yung mga nasa desk jobs. Sabi ko, talaga? Hindi ko alam. Sabi, mag-franchise ka na din. Sabi ko, wow, parang may pang-franchise agad-agad. Yeah. Oo. Kasi, may isang dati na nasamahan kami, nakatsa din habang naglilinis. Di ba? Sabi ko, I guess sama sila. Oo. Tapos sabi niya, I'm earning this much. Wow, okay. Parang ganun. Hindi, kumbaga parang ang layo niya doon sa culture natin sa Pilipinas talaga. Okay. Siyempre bukod doon sa dollars na rin. Na figure yung parang, wow. Alam mo, yun yung na-realize ko kanina. Kasi nasa Pack and Save kami, sa grocery, bibili ng pasalubong, gano'n. Tapos ang na-realize ko, kasi normally yung thinking ng Pilipino is pupunta sila sa supermarket, ko-convert nila into peso, and they'll be like, mahal. Pero na-realize ko, pag i-compare mo siya to yung wages, lahat mas affordable dito. Kasi kunwari, pagpalagay na natin, beef, di ba? Gano'n na yung 1 kilo ng beef sa Pilipinas? Over 500 pesos na. So, yun, that's more than a day's wage sa minimum wage, di ba? Dito, minimum wage is over $20, di ba?
So, yung 1 hour of work mo, Yeah. makakakain ka ba rin ng beef? So, yun yung na-realize ko, no? Parang, even if you talk about the fact na mas mahal yung cost of living here, which expect mo naman talaga yun, di ba? Pero kasi pag nakita mo yung the amount of work na kailangan mong gawin to earn a living, sobrang layo. So, Yeah. yeah, I get it. Yeah. So, balikan ko lang yung education mo. Kasi, yung sa'yo, you actually went to a private tertiary provider, di ba? So, some people, medyo iffy sila around yung parang, okay ba yun? Kasi, di ba parang sa Pilipino, feeling nila university is the only way. Anong masasabi mo about yung naging education mo? Kasi you did a 1-year program, tapos career shifter ka pa. And yung mga naging job opportunities mo after sa IT. Job opportunities, nung una kasi talagang medyo mahirap humanap eh. Pero, answered prayer din talaga na napunta ako dun sa hindi naman siya first job. First full-time, part-time job ko pa rin siya kasi nga student pa rin ako. Na IT-related siya agad. Okay. So, nung nakuha ko siya, parang hindi na kailangan experience. Alam mo, parang we will train you. If you don't know anything, we will train you as long as you're teachable. Parang ganun sila. So, parang laking factor nung meron kang part-time work rights. Kasi yun palang nag-open na siya ng door for you. So, ayun, first technical support na kaagad. So, hindi malayo doon sa inaaral ko yung ginagawa ko sa work. Kaya parang, ang nangyari sa akin, right after graduation or right after ko matapos yung 1 year, may naghihintay na sa akin full-time kapag inoferan ako ng, ang ano kasi dati is, okay. Siguro nakahinga ka na. Ay, hindi rin. Kasi, Hindi ba? well, actually, nung natanggap ako, tuwang-tuwa ako. Alam mo yun kasi, dapat hindi ko yata dapat binabanggit yun. Sige, i-bleep Ayun, out na lang natin. So, ayun, parang, wow, alam mo yun, yung parang, Yeah. alam mo naman kung gaano kasikat yung brand na yun. Although, under kami ng agency, pero parang sabi ko, pagdating sa resume, jackpot na ako, ganyan. Yeah. Pero syempre, answered prayer yan kasi hindi ko din talaga expected na matatanggap ako dahil wala akong experience eh. Yeah. Kasi ang nakalagay naman lagi sa hiring, di ba, may experience ka dapat, ganyan. Nakasa ng loob eh. Oo, tapos nung interview, parang tinanong ka kung anong experience mo. Wala rin ako masasabi. Sinasabi ko lang na I'm just taking this course ngayon, ganyan. Yeah. So, I'm just looking for a part-time job. So, ang sabi nung nag-interview sa akin, actually, as long as, alam mo yun, willing kang matuto, we will train you anyway. So, you don't have to. Tapos ayun, natanggap na, nagtatrabaho na ako. And then the next, after ko matapos ng course, so pwede na ako magtrabaho ng full-time. Inuna din naman lang ako kasi parang... Kaya in-absorb. Oo. Actually, hindi absorb ang tawag nila doon eh. Kasi di ba parang after ng 90 days mo is permanent part-time. Permanent part. Parang obligado ma-permanent ka kapag natapos mo yung certain amount of days. So, permanent ka. Hindi ka nang agad-agad matatanggal. Oo. So, parang from casual naging permanent. So, after matapos ko yung 90 days, naging permanent part-time. And then, nung time na, kaso hindi ko siya tinuloy ng permanent full-time kasi nandito na yung mga bata. Tapos, yun nga, magtatrabaho na siya full-time. So, parang sabi namin, sige, part-time lang muna. Medyo stressful kasi yung work. So, sabi ko, okay, sige, part-time lang muna. Para may energy pa sa other things. Yeah. And then, since open work visa yon, I still keep on looking at wala talagang mahanap na iba. Hanggang sa sabi ko, okay, I will still magstay ako dito. And then, kapag may nahanap akong iba, then tsaka ako lilipat, wala akong nahanap na iba. So, I still stay there kahit na gano'ng ka-stressful ang customer Gabi-gabi service. siyang umiiyak. Wag mo na. Hindi natin sila tatapusin. Hindi, pero alam mo, totoo yun. Like, yung mga kinakausap ko, pinag-uusapan nila yung how much umiyak sila. Yeah. Kasi ganun talaga eh, pag may uncertainty. Tapos syempre, parang ang dami mo kasing sinugal para mapangyari. Kung pwedeng lang sa mag-resign noon, talagang magre-resign ako pero sabi ko hindi. Nandito na ako kumbaga parang konting tiis lang. Pag may nahanap ako, then go. So, so natapos ko yung open work visa ko.
Wala pa rin ako nakikita. Yung open work visa mo ba noon 1 year? 1 year. 1 year. Ganun kasi talaga before, guys. Hindi siya yung ngayon ng mga 3 years. Yeah. And then, after nun, nirenew ako. Kinakailangan ko ng mag-full-time para mabigyan ako ng permanent full-time. Para ma-support nila ako for visa. I remember that, di ba? Ikaw din yung nag-process ng work visa ko dati for that after. So, ayun, naging full-time ako sa kanila. Na kahit na ayoko na sanang mag-full-time, pero kailangan dahil visa purposes. Tapos, along the way, nakahanap ako ng another employer. So, doon ako lumipat. Lumipat after that Same job. pa rin yung work mo? Like, throughout these? Or No, nag-change medyo, ka na? medyo na-change. So, dati parang technical support. So, from junior to senior. Nung nag-resign ako, senior technical support na ako. So, parang hanggang doon na lang din talaga ako. Kung gusto kong mag-step up, dapat kailangan na maging coach or team leader. Parang ayoko namang humawak ng tao. Hindi ako para doon. Alam mo yun, yung tipong gano'n. So, tsaka dito iba kasi yung like the whole HR and work environment here is very different. So, ayun. So, nakahanap ako ng trabaho, system support analyst naman. So, dito hindi na customer service. Ang customer ko na is, alam mo, parang yung business itself. So, ayun, lumipat ako. And then, work to resident, anong tawag dito? Yung in-offer nila sa, accredited sila, and then yung Which salary. is yung dati pang accreditation, not the current one. Yeah. So, yung accredited sila, plus yung salary is pasok. So, ayun again, you help us to go through that, di ba? Yeah. So, naging work residence, waiting for 2 years, kasi di ba parang ang daming mga naging pangyayari within that period. Oo. But, okay na. Yes. Pero yung current role mo ba is still that? So, you're in dati support analyst ako. or- Ngayon, system analyst na. Okay. So, medyo, halos same naman ang ginagawa. Yung role lang yung, ewan ko bakit may support dun sa kabila dati. Pero ngayon, tinanggal yung support. Pero nagsusupport pa rin ng Kasi systems. super prestigious yung workplace niya. Pero huwag na natin banggitin ko. I was like, nung nakita ko sa LinkedIn, I was like, congratulations! Yeah. Pero actually, guys, meron kami isa pang congrats talaga yun. I'll tell you a bit about it later. But I mean, we actually have another client also in like the IT space at the same place. Oh, really? So, hindi ko alam kung magkakilala kayo. So, let's... Yeah, I would love to know. Yeah, let's like talk about it when it's not being recorded. Pero, yun. Siguro, this is my last question. So, we have a lot of people na inisip nila, diba? They also want to migrate. Similar to you na. I'm sure they're thinking about Canada, Australia, ganyan. Ano yung mapapayo ninyo sa mga tao na nagko-consider din lumipat? Like, So, from Philippines? yeah, from Philippines. Ano yung advice nyo for them? Pray for it. That's the secret. Pray. Yeah, pray for it. If it's God's will, wala talaga. Kasi ako dati parang, He'll make a way. He will make a way. Yeah. Di ba parang hindi ko luwas sa hindi ko nga alam ang New Zealand kung saan sa mapa dati. Hindi ko alam sinasabi mo lang na parang Baguio climate, ganyan. To be fair, it's real, Yeah, right? yeah. It's not too cold. It doesn't really get that hot. So I came here na ang suot ko lang ay cardigan. During springtime. Medyo ko sa Pilipinas, wala namang thermal wear. Di ba? Meron naman sa Uniqlo, yung mga kasabayan ko dumating. Pero may That time, may Uniqlo, oo. Kasi di ba parang 10 years, ay sa bagay, wala pang 10 years. Oo. Like 10 years. Kasi yung mga kasabayan ko dati na taga Manila, mga naka-Uniqlo. Tapos sila hindi giniginaw. Ako ginaw na ginaw. Puro Uniqlo yung damit kong dala. Di ba parang sabi nila, hindi ka pa nakabili ng sabi ko, hindi ko alam yan, wala sa probinsya Not sponsored pala na. by Uniqlo, just saying. Hindi kasi yun yung suot nila dati. So sabi ko, parang, wala yan sa probinsya namin. Ayun. So yan, yun ang number 1. Pray, ask for guidance from the Lord. Kung nililid kayo dito, push for it. He will provide everything. Don't rely on yourself. Kumbaga, sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko ito, magaling ako, kaya ko yan. Yeah, parang yung pride ko din dati, parang to the max din yung level ng pride ko dati. Parang sabi ko,
IT, kaya ko yan. Tapos pagdating dito, hindi pala siya ganun. Kinakailangan mapagana mo yung code, kinakailangan ma-normalize mo ang database, yung mga ganyang mga issue na. Di ba nakukwento ko sa'yo dati, sabi ko, ano to? Totally new na, hindi ko nga alam basahin ng C#, di ba? Sinabi mo ba, parang tama pala yung agent, di ba dapat ginawa? Kaya, pero ano naman, help is always, available sa school, sa peers. Maganda rin na, hindi naman sa pipiliin, pero be aware dun sa mga peers na mga kasama mo. Kasi may mga kakilala ko dati na naghihilahan sila pababa. Yes. Alam mo yun, yung tipong, I've been hearing that. Na yung parang yung iba kasi, even if hindi ka naman sinasabotahin, yung sobrang nega vibes lang. yeah. Na, alam mo yun, iiyak ka na nga kasi homesick ka, tapos kagano'n ka ba? Yeah. Be helpful. So, ayun. It's good advice. I agree. Number one, pray about it. Yeah. Kasi, yung migration is not for everyone. Diba? And yun, like, kung si God nag-close ng door, for your best na yun. But, equally, kung ina-open niya, walang makakapagpigil eh. Yeah, tama. Yeah. Tsaka once you're there, kasi sa experience namin, nung talagang hirap na hirap talaga yung term, di ba? Kasi mahirap talaga. Hindi talaga naging madali from the time na nag-aaral ako. Talagang doon ko na-try na walang tulog. Yung tipong after namin mag-dinner, mga 10 or 11, ganyan. Nasa harap na ako ng computer. And then, magigising siya ng 5 o'clock. Same yung pwesto ko, same yung ginagawa ko, na hindi gumagana yung code. Alam mo yun, tic-tac-toc na. Tic-tac-toe na. Parang aabutin pa ng ilang oras. Yeah. Pero, you have to persevere. Doon talaga din matitest yung unang-una faith. Kasi, wala ka talagang kami dati, wala kaming kakapitan na wala kaming kakilala dito at all. Wala kaming kamag-anak. Friends meron, yes. Pero syempre ba naman yun eh. Oo. Pero nagkaroon kami ng mga church community na, alam mo yun, nag-encourage sa amin. Ayan. So, parang naging as close as family namin sila. So, malaking bagay siya when it comes with nandun ka sa lugar na totally stranger ka. Strange. Like, very alien, no? Yeah. Yeah. Persevere, and wag mahihiyang humingi ng tulong kapag kailangan. Kasi kami dati parang gusto lang namin, nandun lang kami sa kwarto namin, parang paano gagawin natin, ganyan. Pero I think walang mangyayari, walang magandang magdudulot. I think yun din yung isang difference sa New Zealand. It's yung, kasi diba, galing sa Pilipinas, sobrang paranoid ka na baka you get taken advantage of. And it's not to say na like 1,000% safe yung New Zealand. Pero, kultura talaga nila maging helpful. So, you're right about yung asking for help. So, I'm just gonna wrap it up. Thank you so much dun sa inyong panahon. Ikaw, baka there are any last words of wisdom you have for our viewers as well? Yun lang. If you prayed about it and the God opens the door, you need to persevere. I-claim mo na. Okay. Yan. So to wrap up, one last question. If you guys could go through the whole process again, would you still do it? Like, happy ba kayo sa Nulinan? Yeah. Okay, you guys heard it. So, yeah, diba? You guys have been here for a while. So, it's always good to hear na New Zealand's been the right choice for you. So, thanks so much for inviting me again. Thanks for inviting our viewers into your home. And we'll see you guys next time. Thank you. Bye.